Kada bagong taon, ugali nating gumawa ng mga New Year's resolution. At pati ang mga kapuso nating artista, may kanya-kanyang mga panata. Tuwing bagong taon, usong-uso ang mga New Year's resolution. Kaya pati ang mga celebrity nating kapuso, hindi magpapahuli sa kanilang mga pangako. To be healthier and a better person. You have to be healthy, really healthy, of mind and body para makatulong ka mas lalo sa mga tao. Ang aking New Year's resolution ay to keep loving life always, spreading the positivity and keeping my mind open para malawak ang pag-iisip at lahat mamahalin mo. Love life always. Happy New Year. Ang New Year's resolution ko, hindi na ako magpapalit, maaga na ako lagi, hindi na ako magpaprocrastinate, at saka magpapagirl na ako. Ang New Year's resolution ko for next year is to travel more kasi most ng ginawa ko this year is puro out of town, puro ano lang, within the Philippines lang. So next year sana mas makapunta ako sa ibang countries. Pero may nakilala kami mga kapuso na araw-araw tinutupad ang kanilang mga panata. Dahil ito nagbibigay kahulugan sa kanilang buhay. Tulad na lamang ni Tito Eman Santos na isang artist. Mula noong kanyang pagkabata, nahiligan na niya ang pagpipinta. Typical na scenery. Gusto ko kasi yung mapayapa, yung masaya, yung kapag makikita mo yung sumisinag yung araw, yun nilalagay ko sa mga dinodrawing ko ng bata ako na. Pero nang tila maayos na ang lahat sa buhay ni Tito Eman, Agosto noong nakaraang taon, pumanaw na ang kanyang ina. Pero imbis na magmukmok, lalo siya nagpursige sa kanyang pagpipinta. Dahil dito, siyang nagwagi sa 65th Art Association of the Philippines Annual Art Competition nito lamang nakaraang buwan. Ipinakita ng opera niyang pinamagatang Be Wise ang daan tungo sa mabuting pamumuhay sa tulong ng Biblia. Sabi ko, dapat ito na yung New Year's resolution ko sa susunod na taon. Kaya ngayong taon, ipipinta na ni Kuya Eman ang mga magagandang aral ng Biblia. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay inspirasyon sa iba. Pagtulong din sa kapwa ang taon-taon namang resolution ni Tita Blanca Malig. Particular na sa mga taong may kondisyon na psoriasis. Ito ay isang sakit sa balat na sanhi ng pamumula at pagkakapal nito na tila nagkakaliskis. I had psoriasis since I was in second year college. So if you count it, I'm 52 now. So more than 32 years na yon. Noong taong 2006, sumali siya sa Psoriasis Philippines, kung saan natagpuan niya ang kanyang bokasyon. Layunin ng organisasyong ito ang imulat ang mga tao ukol sa kondisyong ito. Ayon kay Tita Blanca, malaking bagay daw ito lalo na sa mga mismong may psoriasis. Gaya ng mga ibang tulad niya, naisipan din daw niyang wakasan ang kanyang buhay. 30 taon na ang nakaraan nang ninais niyang magpasagasa sa isang jeep pagpasok ng eskwela. Kaso hindi ako nasagasaan eh. Minura lang ako ng driver. And that woke me up. Sabi ko, oo nga no, bakit ako magpapakamatay? Hindi to magtatapos and it will bring misery to my family. Ngayon, buong puso na ron niyang tanggap ang kanyang kalagayan, kaya naman nais na ibahagi sa iba ang kanyang mga natutunan. Noong Setyembre noong nakaraang taon, lumabas na positibo siya sa isang malubhang sakit, ang stage 3 ng breast cancer. Cancer na ito. So parang iba. Parang hirap, ang hirap siya matanggap. Sinanong ko pa nga yung doktor, Doc, kung hindi ako gagawa ng action, ilan taon? Sabi niya mga 4 to 5 years, given the complication. Pero agad pa rin tinanggap ni Tita Blanca ang panibagong pagsubok na ito. At imbis na ibuhos ang kanyang oras sa pagpapagaling laban sa cancer, mas lalo niya pinagtuunan ng pansin ang pagtulong sa mga biktima ng psoriasis. I can continue interacting sa mga pasyente, encouraging them. Kasi hindi naman ko ipagmamalaki na may cancer ako despite having psoriasis. In fact, mas humbled ako ngayon kasi hindi ko alam kung bakit nagka-cancer pa ako. Yung makipag-bonding ka sa kapwa mo may sakit, nakakapagpalakas ng paloob yun. And don't lose hope. Para
Para kina Kuya Eman at Tita Blanca, ang bagong taon, simbolo ng pagbabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Araw-araw nilang tinutupad ang kanilang panata na magbigay ng lakas at inspirasyon sa kanilang mga kapwa.